sundan mo ko. Kaya, ang masasabi ko sa'yo, kung nandito lang si Apostol, baka batukan eh. Bakit? 3:18 ng unang buwan, huwag kayong umibig ng salita, di naman, kundi ng gawa sa tuwanan. Ngayon ang ating tema mga kapatid, patutunayan natin na ang mga larawan ng simbahan Katoliko ay hindi salita. Ano ba definition ayon sa Biblia ng mga Disyota? Eh mga babasahin nito, Soryano Listan dito eh. Binasahan ako ng 4 sa isang unang Korinto, hindi naman alam yung context. Teka! Lahat ng aral ng Katoliko, wala sa Biblia! Binasa yung 4 sa isang libro, hindi patunayan natin. Ang tema natin, papatunayan ayon sa Biblia na ang mga larawan ng simbahang Katoliko, hindi patunayan ko, siya ang Diyos ng ayon sa Biblia. Ano nyo bakit? 4:8 ng lalaki ang sabi ni Pablo, kaya hindi naman sa panahon yun, kaya hindi niyo pagkilala sa Diyos, ay nasa pagkaalipin sa katuluhin ng mga Ano kung ba ang mga talatang binabasa ng mga protestante para patunayan nila na ang mga larawan ng mga santos ay mga Diyos-Diyosan? Unang binabasa nila, 25:6 ng Exodo. Ay, hindi ka, mga Katoliko tinutukoy dito. Huwag kang gagawa ng larawang iniwa. Nakawangis ng anong nasa langit sa itaas, nasa lupa sa ibaba, nasa tupig sa ilalim ng lupa. Ingot. Ano ba ibig sabihin? Hindi bro. Hindi bro. Ang nakalagay ko, Besel. Sa Biblia, dalawang klase ang mga dito. Besel at Besel. Yung na sabihin, inutos ng Diyos yun. Kung para sa'yo, lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosan, ibig sabihin pala ang Diyos, nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Ibot-bot na. Bakit? Kasi isa pang binabasa niyo mga ito, yung nasa Salmos, may matang hindi nakakakita, may bilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita, ano yung pinagawa na Diyos sa 3 ng ikalawang kronika? Sa 6:29 ng unang hari na in Hebrew, Ismiklae, feminine grade niyo yung guys ba siya? Hindi Diyos mo sa bakit? Yan ang tutulad mo ngayon sa process of nation. Ang dami kong talatang binasa, bumasa ko ng Hebrew, hindi lang natin dala yung Hebrew Bible. Ngayon, gibain mo yan kung ayaw ang ating process of nation. Dito lang natin puputulin, tingnan natin yung pagkakang. Okay na? Okay. Bibigay niya. Okay. 5 minutes for sa amin sa negative. Go ahead, 5 minutes for sa amin. Okay, maraming salamat po sa ating lahat, no? At sa ating katunggali, ito si Brother Jared, no? Nakilala ko po sa social media. Ito yun na konsensato niya. Ako dito para makipag-diskusyon. Pero pwede diskusyon yun. Unang tanong, yung patutunayan mo na ang larawan ng mga santos ay hindi Diyos-Diyosan. Mababasa mo ba sa Biblia yun? Yes or no? Yes, tutunayan yung mga santos. Okay. O sige na! What's up? Sabi, kawangtahan niya eh. 24 pa kayo pinatuloy ka. At ang pag-isip ng kawangtahan, kasalanan. Ikaw na lang sa. Ikaw na. Ikaw pa hindi pa rin mga diskusyon eh. Sige bro, proceed bro, proceed bro. Bro, ang tema natin, patutunayan ko ng mga larawan ng mga santo sa inyo. Ano ba ibig sabihin ng santo? Banal. Ngayon, yung mga anghel, banal ba? Banal. Ikaw lang naman yung balbal. Ngayon, kung banal ang larawan ng mga santo, o kung ayun na, sige. Okay. Sasagot lang ako sa Sige. Okay. Pangalawang tanong, hindi mo nasagot ang tanong ko. Sige. Tanong lang. Sige. Sumasagot ako eh. Hindi ka lang marunong makinig. Bakit? 8:47 naman, dahil yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, kung wala kang napakinggan, hindi ka talaga sa Diyos. Diyos ano yan? Okay. Tanong, saang bersikulo ng Biblia mababasa na yung mga larawan ng santos hindi Diyos-Diyosan? Basa mo ha? ng ikalawang kronika. Sa kabanal-banalang bahay, ay gumawa ka ng larawan ng mga kerubin. Tanong, Diyos-Diyos ba yun? Hindi. Ano ba yung kerubin? Banal. Ibig sabihin ng banal, santo, hindi Diyos-Diyos, ikaw ang Diyos-Diyos. Next question. Okay. Sunod, pangalawang tanong. Mayroon ba? Dito sa binabasa mo, Galacia 4:8, mababasa ka dyan na nagsasabi na ang mga larawan ng mga larawan ng mga rebulto ng mga apostoles o mga banal ay hindi Diyos-Diyosan. Mababasa o hindi? Hindi. Okay. Wag ka.
Dahil yan, ginamit ko yan para sa iyo, hindi para sa mga santos na ilususan siya. Ayon sa Biblia, 4:8 ng Galacia. Tanungin mo ko sa 3 Historical Chronica, na binasa ko ngayon. Ginagamit mo ba ang Galacia 4:8 para patunayan na ang Diyos-Diyosan ay mababasa sa Bible or nagagamit ka lang ng ayon sa iyong Ayun, no? iniisip? Napakalina, Wala sa mababasa. Sabi ko kanina, mapapatunayan ba sa 4:8 ng Galacia kung mapatungkol sa Diyos-Diyosan yan? O basahin natin, baka hindi mo nang laro. Kaya hindi naman sa panahon ngayon, sa hindi nyo pagkilala sa Diyos, kayo na sa pagkaalipin ng sa katutukoy, hindi ba kayo? Ano ba, hindi ba kayo? Hindi ba kayo? Okay. Okay. Next question. Mababasa mo ba na mayroong turo ang mga apostolis na kailangan tayo gumamit ng mga larawan ng santo? Yes or no? Yes! Kasi hindi yan mo letra. Okay. Kung sasalpakan mo kung letra, isasalpak mo rin sa Kristino. Okay. 5:17 kapatid, ang sabi ni Kristo, hindi ako naparito upang sirayin ang pagkusal, hindi ka natindihan ang kapapela. Isa sa kapapela, ang sabi ni Kristo, tres di mo ilalawang kronika, hindi mo naintindihan, sa kawan ng manalang bahay ay inuwi ka ng dalawat at mga lamang ay dahil sa kasal. Okay. Ang tanong ko, sabi ko, mababasa mo ba dyan sa utos ng mga apostolis na yung larawan ay hindi Diyos-Diyosan? Objection, binagot niya na, nilagyan niya na ng utos. Yung unang tanong niya, walang utos, walang utos. Tima. Okay. Sunod na tanong. Sang-ayon ka ba na ang Diyos-Diyosan ay nagrepresentar ng hindi katotohanan? Yes, it is. Ano to? Yes. Salita. Ano sa naman? Baka babasahin mo yung 25 ng Roma, alam ko na yan eh. Ngayon, yung sinabi mo, yung mga Diyos-Diyosan ba, rumerepresenta sa mga hindi tunay na Diyos, ikaw na nga, ikaw yung bawa doon eh. Kaya yung isang debater dyan, nagpapakilala ng Diyos, umakit ka dito, magpag-diskusyon ka ng bakit. Dahil sabi sa 4:8 ng Galacia, kayong ginawan sa panahon yun, sa hindi yung pagkilala sa Diyos, kayo na sa pagkain pinang sa katutong hindi mo kayo. Kaya, bako, basahin mo kung 25 ng Roma, 5:7 may pinagdito Romeo, 22 may pinag-Apocalipsis, 17 may pinagawa, alam ko na yan, ang bago, Sunod na tanong, meron ka bang mababasa, merong apostolis nagpagawa ng larawan? Yes or no? Okay, meron. Tanong niya. Para sinasabi. Meron daw. Tubak na, meron. Basahin natin sa 3. Okay, ulitin ko yung tanong. Meron na nga. And cast into spirit upon you. You use them to see me of Jesus Christ and living. I wave. Wave a placard before you, a picture of Jesus Christ. Negative sign, o man siguro sa exam sa affirmative, ang negative sa iyang sa pwede. Go ahead. Okay. Magandang araw. Wala na wala dumot pa ila. Kaya matay na ito ay biya gumalo sa schema na. So yung paksa namin, sa patutunayan niya, sabi niya, patutunayan niya na yung mga larawan ng mga santo is hindi Diyos-Diyosan. Pero sang-ayon siya na ang Diyos-Diyosan ay nagrepresenta sa mga bagay na hindi katotohanan. Yes. Ano ba yun? Ano ba yung hindi katotohanan? Sabi rito, mababasa natin sa utos ng Diyos, nandiyan pa rin sa patikismo mismo nila. Kaya sasabi, sa Bible meron na huwag kang gagawa. Huwag mo naman isasali yung katisismo, ayon na sa Biblia. Hindi ayon sa katisismo ng Iglesia Katolika. Bible alone lang. Bible alone. Sa Biblia rin, sa Biblia, mababasa natin. Huwag nang gamitin sa tikismo. Okay, wala katikismo dyan, pinasok na. Okay, sa Biblia mismo, mababasa natin na ang Diyos is ang nag-utos na huwag kayong gagawa ng mga larawan na ginanuhan, kahit anong larawan, upang sambahin. Ganun din, ganun. Kaya yung katunggali ko, ayaw niya ng referensya, baka maipit siya. Ayun, anong sabi na Roma 1? Roma 1. Sabi nila, mga alam sila, pero mga buwang-buwang na sila, ibig simayaon nila ang Diyos, nagsimba noon sila sa mga binuhat. Sinasamba niya ang mga larawan
ginagawa. Okay. Hindi, hindi. Ako bilang. Sinabot eh, kasi nasaya na eh. Okay. Ngayon, mababasa ba natin kay utos si Apostol Pablo na huwag tayong gagawa? Meron. Anong sabi ng Gawa 17. Sabi doon, kay anak tayo ng Diyos, huwag nating iisipin na yung Diyos natin is mga gaya ng mga ginawa, mga pinulit, sa gaya ng mga plata, bato, o bronze, o kahoy. Yung Diyos-Diyosan nila, kahoy, ano ang ibig sabihin nun? Sinusuway nila yung utos ni Apostol Pablo. Nasabi nila, naniwala naman sila na Kristiyano sila, pero wala Kristiyano nagsisamba ng mga larawan. Okay, ngayon, anong sabi ng dito sa mababasa natin dito sa Revelation? Anong sabi na sa Revelation ng mga taong nagsisimba ng mga Diyos-Diyosan? Sabi dito, yung iba ay hindi pa namamatay at iba nagpatuloy sa kasinungalingan. Nagsasamba sila ng mga Diyos-Diyosan. Kaya na ginawa ng mga bato, plata, at bronze, at iba pa. Kaya walang utos ng mga Kristiyano na gagawa ka upang sambahin. Kasi ang issue dito, pwede ka namang gumawa, pero huwag mong sambahin. Pero yung sinasamba mo na, kahit larawan ni Kristo, hindi yan totoong larawan ni Kristo. Bakit? Mayroong artistang aangkin yan. Meron si James Caviezel, meron si James Powell. Paano yan? Tapos niluhuran mo, sinasamba mo. Sabi, Panginoong Diyos namin na makapangyarihan ka sa lahat. Tapos yung inaharap mo is larawan ni James Powell. Hindi po ini yun sa harap ng Diyos, mga kaibigan. Ano? Sabi rito sa Juan na ang Diyos ay Espiritu at sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Paano yung sinasamba mo na hindi naman katotohanan? Bakit sabi kong hindi katotohanan? Kasi larawan ng artista yun eh. Sinasamba niyo yung larawan ni James Caviezel, it's George Powell. Paano yan? Kasi sangayon siya sa sinasabi ko, tanong ko sa kanya na sangayon ka ba na yung sinasabing Diyos-Diyosan ay nagpresentar sa mga bagay na hindi totoo. Tapos sinasamba niya ang larawan ni Kristo, sabi niya ni Kristo, pero hindi naman larawan, totoong larawan ni Kristo yan. Alam mo kung bakit? Wala pang Panginoon noon. Bakit ikaw gumagawa ng kanyang mga larawan? Kaya sabihin ko si Kristo yan. So, ayun. Bakit kailangan tayo sumusunod sa utos ng Diyos? Kasi may utos na huwag kang gagawa ng larawan o upang sambahin. Kunya, ganito, sa mababasa natin sa Lord. Okay. Tapos na ang negative side sa kanya. Yan ka ito sa affirmative, 5 minutes sa rebata. Okay. Rebata na, no? Ayan, magandang hapon. Nakita natin lahat ng binasa niya out of context. Kung Bible scholar to, usap ko, tatawanin ka siguro mga isang araw. Ngayon, yung mga binasa niya sa 17:29 na go, wala naman tutakaran doon eh. Ngayon, malamang, kaya nananahimik siya sa ka-ignorantehan niya. Bakit? Dahil lahat ng binasa niya, siya na mismo umami sa 8:4 ng unang Korinto, ang mga Diyos-Diyos ay larawan ng mga bagay hindi totoo. Tanong ko sa inyo mga kapatid na Katoliko, si Santa Maria ba totoo? Hindi. Totoo. Si San Antonio ba totoo? Hindi. Yung mga santos, historically speaking, biblically speaking, totoo ba? Hindi. Eh di hindi Diyos-Diyos. Kaya ikaw na mismo umami at ikaw na mismo dumari sa sarili mo na ang mga santos ay hindi Diyos-Diyos gaya ng pagbasa mo ng 8:4 ng unang Korinto. Kaya salamat. Magyabang ka ng una, yan tuloy. Sabi ka tuloy. Minaliit mo ko bata ako eh. O tingnan natin. Bakit bata ako? 7:17 ng 1, hindi naman basihan yun eh. Ang basihan, sabi niya Apostol Juan yung turo. Ngayon, pumunta na siya sa pagsamba, sa pagkataranta niya. Taranta na eh. Pumunta na sa pagsamba. Pumunta na sa mga artista. Saan ka nasusunod? Sa langaw.
makatipid sa out of context na nakapit. Kaya, tinanong ko sa kanya ang kahulugan in Hebrew. Pisel at Mezabel. Ngayon, si Maria, hindi daw totoo. Ha? Nagbabasa ka ba ng Biblia? Si Maria, hindi totoo? Eh, nang ni Kristo yun. Makulit ka pala eh. Ang dami-dami talata. Nasa Mate, nasa Luka. Si Maria, existido. Kung pwede lang magmura eh. Nako. Pasalamat ka, di na ako dating daan. Kundi, natagtad ka ng tunay na aral talaga. Kaya, ngayon, mga kapatid, napatunayan natin na itong pastor na ito, nagbasa lang ng Biblia, nagpastor na! Yan ang hirap sa atin ngayon. Marami ng mulaan, labas ng labas. At kasama na siya doon, 24. Last na. Kaya napatunayan natin mga kapatid na ang mga santo ay hindi mga Diyos ayon sa Biblia. Dahil dalawang klase ang ribultong sinasabi sa Biblia, banal at hindi banal. Kasama na siya. Bakit? Dahil alalahanin natin yung context ng Biblia in Hebrew at Greek at Aramaic. Sabi niya daw, referensya yun. Kung dito ba naman ego? Bakit? Ang Biblia originated, translated in Greek, Hebrew, Aramaic. Kung hindi na-translate yan, malamang, Hebrew rin ang gamit mo. Kung sabihin referensya yan, Biblia yan. Yan ang hirap sa inyo eh. Basta parata kayo sa Katoliko. Binasa 1.25 ng Roma, 17.29 binagawa, 5.7 ng Benedicto Romeo. Suwang-sawa na ako dyan. Wala pang bago mga protestante. Remaining time. Gamit ko na yan ulit. Malamang nanonood ka rin kay Soriano kasi yan Stanley Soriano. Bihira ka ako. Ganyan na ganyan ang Stanley Soriano. Kaya maraming pastor na bulaan dahil rin sa bulaan na si Soriano. Malamang nanonood ka doon, hindi nila. Kung meron ng lie detector dito, ipapatest nila. Sige ka. Kaya ngayon mga kapatid, hindi siya na may mercenal dahil ang pakibakan natin, ikalawa ko rito 4.5 sa 12 peso, hindi laban sa laman. Kundi, ang kinagagalitan natin, 12 peso ng Roma, yung masamang gawa niya. At isa din, ang mangloko ng tao, yung manggago ng tao, at isa pa, paratangan ng masama ang Iglesia Katolika na hindi naman sumasamba sa mga Diyos-Diyos at sa mga rebulto. Ngayon, pag nung pinuntog sa mga yun ito example, yung pag-upo, hindi lahat ng pag-upo, kumakain ka. Hindi lahat ng pag-upo, kumakain ka. Meron pag-upo, kumakambay ka. Huwag mo naman sa'yo pag-upo na ito tayo eh. Kami buwan tayo dyan. Kaya, ayon sa Biblia, hindi lahat ng pag-upo pagsamba. Sundan kita dyan sa argumento mo, Pastoy. Kita dyan. Siyete sa isang Josue, nagpatilpa si Josue sa kabanong Camino, sumababa. At ganun ang ginagawa ng Katoliko na ipinatuloy ng mga apostol sa 5-7 ng Mateo. Kung nag-iisip ka, malalaman mo context yan. Historically speaking, yung mga first century Christian, merong larawan kayo wala. Larawan ng mga Diyos-Diyos yung sa inyo, sa akin, di naman Diyos-Diyos eh. Dahil kung namin kung namin, 8-4 ng unang Korinto, ulit-ulitin natin, na ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay hindi mo. Tama naman yun, 4:24, ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu katotohanan. Espiritu katotohanan. Sa papaanong paraan, 3:18 ng unang 1, 12:13 ng Ecclesiastes, sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. At isa doon sa utos ng Diyos, 6:29 ng unang hari, 3:10 ng ikalawang kronika, yung maglagay ng larawan sa templo. Kaya lahat ng mga relihiyon, walang larawan, hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya yung sumusunod sa mga Diyos-Diyosan na mga siraulo. Okay, tapos na yung debate. Kanche. Kapit religion na natin. Greek Hebrew.